Hello guys! Kumusta? Wala nang paligoy-ligoy pa. Dumating na yung Starlink Gen 3 order natin. Na-order ko siya sa Lazada guys. Ito siya daming bubble wrap. Safe na safe ang packaging. Manipis na ang box. Pero mas mahaba na ng konti compare sa Gen 2. Tapos magaan na siya. Nasa 3.2 kg na lang siya. Pero mas lumapad ang box. Okay na okay pa din kasi compact na siya. Legit na legit. Starlink by Data Lake ang name ng store. Yung Lazada link nasa description at comment section. E-click mo lang, automatic itong mag-open ng Lazada mobile app papunta sa Starlink Gen 3 product page. Ang Data Lake ay ang nag-iisang authorized retailer ng Starlink sa Pinas. Excited ka na ba malaman ang speed test results? Ito siya ang result ng speed. Syempre, surprise muna. Basta ang masasabi ko, solid na solid. Tara i-unbox na natin ito para mo ma-open ang box ng Gen 3. May ganito siyang indicator na dapat hilahin. Hilahin mo lang. Nga pala guys, huwag niyong kalimutang i-like yung ating video at mag-subscribe din. Salamat. Pag open natin ng box, ito ang una nating makikita. Ang Starlink dish with kickstand. Ito pala ang kickstand, removable yan. May iba't ibang mount na pwedeng ipalit dito. Depende sa paglalagyan or paggagamitan. Hilahin mo lang ito ng dahan-dahan para maalis mo sa loob ng box. Then, yung pinakasapin niya. Andun na din yung quick guide sa pag-setup. Mamaya, ituturo ko sa inyo paano mag-setup at activate ng Starlink Gen 3. Step by step yon syempre. Sa ilalim nun, andun nakalagay ang Gen 3 router. Ito siya, ang gaan niya lang compare sa Gen 2. Dito pala sinasaksak ang cable na mahaba, papuntang dish ng Starlink. Then, dito naman sinasaksak yung sa power supply. Ang maganda Gen 3, may built-in 2 Ethernet LAN port na siya. Ganito lang siya buksan. Rubber naman siya. Iangat nyo lang. O diba di nyo na need ng Ethernet adapter? Tapos, ito naman ang AC cable or power cord. Syempre, ito yung sinasaksak sa kuryente or outlet. Then, ito naman yung power supply. Not sure lang if may power surge feature siya. Di kasi na-mention sa website. Dito isaksak yung AC cable or power cord. Para siyang charger ng laptop na medyo malaki at mabigat lang. Dahil iba ang plug nito. Need natin ng plug adapter. Ito ang gamit ko. May built-in switch siya. Ito naman yung Starlink cable. 15 meters ang haba o 49.2 feet. Ito yung pang outdoor na wire. Parang RJ45 na yung pansaksak niya. Parehas lang naman magkabilang dulo. Kaya di kayo malilito pag isaksak na. So, start natin sa pag-connect sa router. Dito sa kaliwa or left side ang saksakan ng Starlink cable. Itong sa kaliwa, dito nyo po isasaksak ang sa power supply. Ipasok nyo lang po ng dahan-dahan. Tapos dapat sagad na sagad para sure tayo na maayos yung pagka-setup natin. Proceed na tayo sa paglagay ng Starlink cable sa Starlink dish. Makikita nyo po yung para butas sa may kickstand. Doon natin yun isasaksak. Ganito lang po kasimple pag setup. Then, pag power on na po tayo, may light indicator sa router, color white po siya. Ito siya. Dahil okay na ang ating setup, proceed na tayo sa pag-activate ng Starlink Gen 3. Kasi wala pa tong internet. Kasi nabili po natin siya sa Lazada. Ito po yung guide ko. Bago ang lahat, if wala ka pang Starlink mobile app, download mo muna siya. Available siya sa Android at iOS. Pumunta lang sa setup.starlink.com. Yung link po nasa description. Once may Starlink mobile app na kayo, tuloy na natin yung pag-activate. Ito yung activation page. Nilagay ko din po yung link sa description. Need lang natin ilagay ang kit number. Itong kit number makikita po siya sa box. Ito siya sa may bandang ibabaw. Medyo maliit lang. Basta nag-start siya sa word na kit. Ilalagay ko na po ang kit number ng Gen 3 ko. If wala pa kayong Starlink account, pwede nyo po i-click ang new account button dahil
meron na po akong existing Starlink account. Existing account button ang aking i-click. Pagka-click, mamimili na tayo ng service plan. If roam or residential ang gusto nyo. Dahil gusto natin makatipid. Residential ang isubscribe kong plan. Need ko lang ilagay ang service address ko. Para mapili natin ang residential plan. Nga pala, subject for availability ang residential plan. If sa area nyo, congested na or madami na ang may Starlink, tapos wala ng slot sa residential plan, no choice ka po kundi maghintay ng slot. Check nyo lang every other day or once a week if may slot na. Kaya no choice ka na mag-roam plan muna or mobile regional. So ito, ilalagay ko na ang service address. Click search button lang. Sana may slot. Ayun guys, swerte tayo may slot ng residential plan. 2,700 po ang monthly ng residential. Forgot to mention, nakalogin pala ako sa account ko. Need nakalogin pag mag-activate sa existing account. I-check out na natin ito. Same process na pag-activate ng Gen 2. Medyo same process din sa pag-order ng Starlink via website. Dito, mas mabilis, need lang ilagay ang card details ko. Ito yung order summary. Bale, hindi na buong 2,700 ang babayaran ko ngayon. Prorated service po ang tawag doon. Meaning, nabawasan na ng amount yung babayaran ko. Para yun sa ilang hours ko na di nagamit for one day. Sa next billing ko, 2,700 na po ang babayaran ko. So ito na, click na natin tong place order button para magka-internet na at malaman na natin speed test result gamit ang Starlink Gen 3. Mag-ask ito ng OTP for security syempre. Mag-text naman yon sa nakaregister na mobile number sa Maya account mo. Make sure mo pala na may 2,700 na balance yung Maya wallet mo para mag-success. Type muna ngayon yung OTP, then submit. Pag existing account, dito na siya mag-redirect na confirmation page. Meaning nito, success na yung pag-activate natin at nasa account na natin. Ito po, nag-reflect na din sa account ko yung Starlink Gen 3. Ganun lang po kasimple. May internet na to. Proceed na po tayo sa pag-setup ng Starlink gamit mobile app. Bago ang lahat, shoutout pala kay Johnny Maglaya. Siya po ang client natin na bumili ng personal Starlink ko. Ito yung unboxing video niya. Oh, hello Sir Wayne. Mabilis dumating yung Starlink. Okay, ayos. Then, shoutout din sa YouTube members natin. Victor Tupas at Eric Gomez. Sila ang members ng ating channel. If gusto mong mag-join, click nyo lang po ito. Salamat po. Shoutout din pala sa mga featured subscribers natin na nag-comment. Big help po sa channel ko mga comments nyo. Sa mga question nyo rin po ako nagkaka-idea if ano magiging next content ko. Thanks po. Comment lang kayo guys if may question or suggestion kayo. Nga pala, napapansin ko, madami na tayong silent viewers sa ating mga content na di pa nakasubscribe. Baka naman po, click nyo na po ang subscribe button. Free lang po yun. Maraming salamat po. Proceed na po tayo sa main topic natin. If wala ka pang Starlink mobile app, download mo muna siya. Available siya sa Android at iOS. Pumunta lang sa setup.starlink.com. Yung link po nasa description. Once may Starlink mobile app na kayo, tara setup na natin Starlink para magkaalaman na sa speed test. Open nyo lang ang Starlink mobile app. Tap Start Setup button. Piliin ang standard. Itong standard, ito yung Gen 3 sa ngayon. If gusto mo naman i-set up yung actuated or Gen 2, ito po ang piliin nyo. May option na din po dito sa app ng Starlink Mini. Dahil naka Gen 3 tayo, standard po pipiliin natin. Then, tap Confirm. Then, continue with kickstand. Dahil nasaksak ko na ang Starlink ko, tap mo lang yung button. Once, naka-power on na ang Starlink for the first time. Yung SSID or Wi-Fi name na Starlink, magiging available po siya. Doon tayo mag-connect. Tap nyo lang to Starlink Wi-Fi name. Auto-connect na din po kayo nun.
Kasi wala pong password yon. Bumalik lang kayo sa app, then lalabas po ito, Starlink paired successfully, then click continue. Pag ganito, need lang i-click yung configure. Dito, iset natin ang Wi-Fi name at Wi-Fi password. Rowan Tech Solutions ang iset kong name ng Wi-Fi or SSID. Then for demo purposes, Starlink 123 ang password, then submit. Applying settings na siya, then mag-reboot na din po yan para makita natin yung bagong Wi-Fi name. Ito guys, connect na tayo sa Rowan Tech Solutions Wi-Fi, then speed test na tayo. Ito po yung initial speed test ko. 6:30 PM na to. Umabot na ng 132 Mbps. Para may idea po kayo, ito yung setup ko. Nasa bubong lang siya ng canopy. Makikita nyo, medyo obstructed pa siya. Kasi temporary pa lang naman for testing purposes. Kahit may obstruction, more than 100 Mbps pa din ang speed, which is good. Pag nalagay ko na po sa bubong, update ko kayo sa full speed test result. Then nag-speed test ulit ako ngayong tanghali. Nasa 170 Mbps na siya. Yung Starlink Gen 2 ko, dyan ko din po nilagay dati. Nasa 110 to 120 Mbps lang siya. Pero dito sa Starlink Gen 3, nasa 130 to 170 Mbps. Ayun guys, ito yung initial speed test ko. Comment down below if may question kayo. Salamat po sa panunood. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.